Guys, take a look at this. So, ito yung Facebook page natin. So, wala pa siyang followers, bagong-bago. And ito yung post natin. Yan, meron siyang caption. OpenAI is limiting its new AI models. And then, meron na rin siyang hashtag. Meron siyang link. Meron siyang link going to the publishing source. Basically, this is an article. Actually, similar yan dito sa post natin sa LinkedIn. So, yan, parehas na parehas ng caption, ng image. And then, meron siyang 29 impression. Then, 5 days ago, meron tayong previous post about Japan Sakana AI. And then, meron na rin siyang link, hashtag, and then meron siyang AI-generated image. Same goes here, a week ago. So, another caption, link, and then AI-generated image. And ito pong mga to, galing lang po siya sa isang source, which is sa news.google.com. So, ano po siya, article publishing website. And lahat po ng post na to, it's all about AI and technology-related topic. At ito pong mga post na to ay hindi ko po gawa lahat yan. So, gawa po ng AI lahat yan. I'll show you how. Alright, so punta muna tayo dito sa automation tools na ginagamit ko. So, nasa make.com tayo. Yan. And ito po yung tinatawag na automation workflow. So, hindi na tayo magdi-deep dive dito. Di-discuss ko lang po siya ng mabilisan sa inyo para malaman nyo yung proseso kung paano nangyari yung social media post automation. Meron tayong dalawang scenario. Ito yung scenario A, and then ito yung scenario B. And by the way, hindi ko nang makalimutan. Free lang po mag-register dito sa automation tools na to. Wala pong babayaran. In fact, bibigyan pa po nila kayo ng free credit. So, para makapag-execute kayo ng automation na gusto nyo. Alright, so let's proceed. Punta muna tayo rito sa scenario A. So, ito yung tinatawag na module. Yan, connected yan sa isa't isa. So, sa bawat module. So, again, hindi ko na i-discuss yan. Very basic lang tong discussion natin. So, ano po ba tong RSS na to? So, itong RSS feed, siya yung taga-generate ng article natin. So, nanggagaling yun. Kinukuha niya yun sa link na to or sa website na to, newsgoogle.com. So, anything na related sa AI and technology, ipupula po niya yon, and then ipapasa niya dito or ilalag niya sa Google Sheet natin. So, ito yung actual log data ng Google Sheet natin. Ito yung mga nakuhang article. So, ito yung title, ito yung link. So, basically sa first scenario, ang data lang na mailalag is yung article title and yung article link. Wala pa po itong caption, hashtag, at saka yung mga image prompt. And then, lahat po siya nakatag as pending. So, pending pa po lahat yan. Bakit? So, explain ko po sa inyo dito sa scenario B. Kaya po meron tayong scenario B. So, dito tayo sa scenario B. So, sa scenario B, ang first module natin is Google Sheet, search rows. So, bakit search rows? So, anything na nakatag as approved, like for example, itong pending, papalitan natin siya ng approved kasi nagustuhan natin yung article, yan. Binasa natin, maganda yung topic, and then in-approve natin siya, so for posting. Then, ang gagawin po ni scenario B is isa-search niya po yung mga article na nakatag ng approve. And then, automatically, si OpenAI, mag-generate po siya ng caption, and then hashtag para po dun sa article na yon. And then, another OpenAI modules. So, ito po yung taga-generate ng image. And then, once na naka-generate na ng image, i-store niya po yun sa Google Drive. And then, that's it. Automatic, mapopost na po siya sa dalawang social media na to. So, LinkedIn and Facebook. And then, the final stage is ilalag po niya yung data. So kung ano yung na-generate ni OpenAI na caption, and then yung mga hashtag, so ilalag niya sa Google Sheet yun. So that's why here, kumpleto na lahat ng rows. So ito yung caption na ginamit. And then, ito yung hashtag. And then, ito yung prompt na ginamit para makapag-generate ng image. Ito yung location kung saan in-store yung image na na-generate ng AI. And then after that, matatag na yung link na yon as posted. So para sa susunod na run is may skip na tong mga article na nakapost na. So ang gagawin ng automation workflow is magsa-search na lang siya sa mga article na nakatag as approved. Ganun lang kabilis. Now, let me show you the actual execution. So mag-try tayo mag-run.
i-try natin mag-post using this automation workflow. Okay, so munti ko nang makalimutan. So dito sa baba, yan makikita nyo every 3 days. So ibig sabihin po niyan, nakaset po itong automation na to na mag-run every 3 days. Ano pong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, kukuha lang ng article si RSS sa source na to, news.google.com, every after 3 days. So kukuha siya ng 2 fresh article na syempre i-double check natin dito sa Google Sheet data logbook natin. So dito na papasok yung manual approval na kagaya nga ng diniscuss ko earlier. So kung ano yung magandang article, so yun lang yung i-approve natin. Yun lang yung mag-go through sa mga social media natin. Now, nakadepende na sa'yo yun kung kailan mo trip mag-post sa social media mo at kung kailan mo gustong mag-generate ng mga article. At hindi lang po yun. Marami pa po tayong scenario na pwedeng gamitin. So, depende na po yan kung align po sa business goal nyo yung paggagamitan ng automation na to. So, let's do an actual run. I will start by running or clicking this button here down below. It says run once. So, yan. Magra-run po siya. Yan, nakikita nyo po yung meter niya. So, antay lang tayo. Yan, so nakapag-generate na po siya ng article. As you can see here, meron siyang mga check sa bawat modules and let's check that out here. So ito yung pinaka most recent article na na-generate niya. So ito yung title, ito yung link. So basically, babasahin mo muna kung what this article all about. And then kapag okay na, change lang natin tong pending sa approve. Then burahin muna natin to. And then when we go to scenario B, ira-run din natin siya, run once. So, magra-run siya. Hanapin niya yung mga article na natag as approved. And then, let's wait for a while. Boom! So, completed na yung run natin. Yan, makikita nyo, lahat ng module is may mga check na. Up to here, yan, both sa LinkedIn and Facebook natin, hanggang sa pinakadulong module. So, that means that it runs successfully. Now, check na natin yung mga social media account natin. Tignan natin kung meron talagang post. Okay, so back to our Facebook account. Ito yung pinaka most recent post natin. OpenAI introduces Daybreak, and then here's the hashtag, and then the link going to the news article, and then the AI generated image. So one down, let's go to our LinkedIn account. Now, dito sa LinkedIn, yan. So same na same sila. Caption with hashtag, and then the link going to the published article, and then yan, parehas po sila ng image. So we're able to successfully automate the posting on our social media using this AI automation tools using make.com. So ang maganda naman kasi sa mga ganitong posting is to let our audience know that our page, our social media account is active. Nakikita nila na merong mga ganap sa mga social media account natin, and there could be a chance that our audience would engage to those posts. That's it. I hope you learn a lot from this basic automation workflow structure. And if you are interested in this kind of video, just comment down below. You may subscribe and like this video na rin.